So mga kababayan, nagsalita yung nagre-represent kay PRRD sa kanyang pagkakakulong sa the Netherlands, ang kanyang lawyer, si Nicholas Kaufman. Magbibigay siya ng update. So, pakinggan siguro natin mamaya yung kanyang video. Ano po? Dahil nga ikinakanta niya kung sino ang salarin sa pagpapakulong kay PRRD. Ito din po, mabuti nga itong lawyer ng dating Pangulo, binubulgar na kung sino ang guilty, right? Sa ginawang pagpapakidnap. Ito namang si Aimee, pinoprotektahan pa ang kapatid. Kaya naman hindi buo ang tiwala namin dyan mga kababayan. She'll protect her brother, of course. Kadugo niya yan eh. So, kaya, 'di ba? Tapos ang pangit, ang pangit po, nakakatakot ha. Hindi lang pangit. Na nagpapahiwatig na si Mangga na gusto rin na maging Senate President. Ang pautot pa niya, may kumakausap sa akin at nangungumbinsi na ako na lang daw ang maging Senate. Utot! Actually, mga kababayan, hindi lang Senate Presidency ang pinapangarap ni Mangga ha. May nag-booking dyan. Gustong-gusto niyang maging presidente. 2022 pa lang. Okay? Sila dapat ni VP Sara ang magiging tandem. Yung sa Uniteam, siya yan dapat, tsaka si VP Sara. Siya ang presidente, vice si VP. Nung narinig, di ba, nung narinig niya na ayaw ni VP tumakbo, kinausap niya. Hindi lang yan natuloy kasi mapilit ang babaeng ahas, hindi umubra si Aimee sa babaeng ahas. Kaya ang naging katandem ni VP ay singiwi dahil yan sa babaeng ahas. Binulgar ko na yan sa Princess Maui 2. Oh, so, nangarap si Mangga na maging Pangulo noong 2022 na unsyami, hindi niya kinaya ang powers ng babaeng ahas, kapatid niya ang naging running mate. Ngayon isipin niyo kung magiging Senate President yung Mangga na yan. Ang Presidente, Marcos. Ang Senate President, siya, kung sakali mag-succeed siya, Marcos ulit. Isa pang Marcos, and then Romualdez ang speaker. Tatlo sila mamumuno sa Pilipinas. Mag-isip-isip kayo. Huwag niyong payagan yan dyan sa Pilipinas. Abangan natin at sana i-persuade nyo, di ba? Sana may mga may connection sa mga senador ngayon na mga bagong nanalo na huwag talagang iboboto yung Manggang yan as Senate President. Kasi mambubudo lang pamilya niyan, hindi lang siya. Okay, ito po yung statement ni Nicholas Kaufman regarding sa kung sino ang salarin sa pagpapakulong kay PRRD. Actually, nabanggit na natin to dati, pero parang mali siya dito mga kababayan. Maybe hindi nga lang niya talaga alam yung kalakaran or nangyayari sa Pilipinas. Siyempre, nasa dahig siya. So wala siyang clue kung sino ang powers that be na mismong si Mangga ang nagbulgar. Right? Anong sabi dito? The real prosecutor in this case is actually in Manila, sitting in the palace. Oh. Sino ba gayon nagparusa kay PRRD? Oh. Sino ang guilty sa pagpapabitbit, pagpapakidnap, pagpapakulong? Buti sana kung sa Pilipinas ikinulong, okay lang eh. Kay PRRD, wala siyang problema. Kung ipoprosecute siya sa Pilipinas, walang problema. Handang tanggapin ni PRRD ang kapalaran niya na siya'y makukulong basta't nasa sarili siyang bansa. At ngayon ko naiintindihan si PRRD mga kababayan. Ngayon na nagtagal ako dito sa abroad, iba ang pakiramdam. Okay? Kung ano't ano man ang mangyayari sa atin, mas gugustuhin natin nasa sarili tayong bayan natin. Kasama ang mga mahal natin sa buhay, di ba? Mga kaibigan, mga kakilala. Kesa yung nag-iisa ka abroad, ang hirap ng sitwasyon ni PRRD. Kaya shout out sa mga nasa ICC ngayon, mga Pilipino na nagrarally kahit umuulan. Sinasamahan si PRRD doon, nabuboost kahit papano siguro ang moral ng dating Pangulo, di ba? Sa ginagawa ng mga Pilipino. Wala kang ganyan, Marcos Jr. Wala kang organic na followers. Lahat ng mga kaibigan mo, lahat ng mga nauutok nyo, lalo na yung mga dikit sa'yo, kaibigan ka lang dahil may pakinabang ka.
Kay PRRD walang nahihita ang mga Duterte supporters na DDS, okay? DDS tayo hindi tayo Dutertista. Hindi tayo kailanman naging Dutertista, kulto yan. Ang tawag sa atin simulat sa poll, DDS. Wala tayong napapala kay PRRD pero ganyan tayo sumuporta. Inilalagay natin sa panganib ang buhay natin, nagpapaulan din. Yun, umuulan ngayon sa ICC ha. Pero nagpe-prayer rally pa rin mga Pinoy doon. Kumusta yung mga nandyan sa Maynila, lalo yung mga malalaking grupo? Ano nangyari sa inyo? Ano, napasok na kayo ng mga ahas, kaya ang tahimik nyo, wala na kayong ginagawa para sa dating Pangulo? Pagkatapos niyang linisin ang Pilipinas ng 6 years, tulog kayo? What? Totoo ba kayong Duterte supporters? Hindi mo na kayo magpamisa? O sa ikatlong buwan ni PRRD ha? Sa June 11, abangan namin kung anong gagawin nyo. O, ito daw tao na salarin sa pagpapakulong sa dating Pangulo ay the person who threw President Duterte over here to The Hague. He is the person who used the office of the prosecutor as a tool in his political campaign. Oh, sino ang tinutukoy? Si Ngiwi Jr. na hindi mapangalanan ni Mangga. Sino baga ang nakaupo sa trono sa palasyo? 'Di ba si Ngiwi? Kaya lang may umangal dito, no? Siyempre, sa mga Pilipino na nag-o-observe sa political arena ng Pilipinas, alam ng lahat na hindi singiwi ang powers that be. Galing mismo sa bibig ni Mangga, it's an Araneta and a Romualdez. Pero si Romualdez, syempre, dun siya sa lower house naghahari-harian at sa kaban ng bayan. Kasi they have the power of the purse. Hawak nila ang salapi ng Pilipinas. Hindi pa ba kayo nahihiya, mga kababayan? Ang bansang may pinakamalaking ibinentang ginto ngayong taon at nung nakaraang taon, Pilipinas. 29 metric tons. Dinaig pa natin ang Middle East na mayaman sa ginto. Pilipinas ang may pinakamalaking ibinentang ginto, tonelada. Nasaan ang pera? Hindi nyo nga nararamdaman kung may ayuda man yung mga kadikit lang ng mga politiko. Isang beses lang kayo mabibigyan, kailan ulit? Ha? Kailan ulit kayo bibigyan? 'Di ba? So may pumalag. Sabi ni Butch Balyao, correction Attorney Kaufman, he is sitting in his palace but she actually owns the seat and the building or yung Malacanang. She is the person who threw President Duterte over to The Hague. She is the person who caused the office of the prosecutor as a tool in her political campaign. She, hindi he. Babae. May nakakahalata. Mabuti na lang. Akala ko ako lang. 'Di ba? Akala ko iilan lang kami. Babae ang nagpakulong kay Pangulong Duterte. At ang pinakamagandang magiging restback ay babae rin ang gaganti sa babaeng ahas na yan. No less than the Vice President of the Philippines ang dapat maghiganti. At dapat ding maghiganti ang taong bayan. Okay? Hindi nyo ibinoto ang babaeng yan pero naghahari-harian. May iba blind item ulit ako sa inyo sa next live natin patungkol sa nagre-reyna-reynahan na yan na babaeng hindi nyo naman ibinoto. So may nakakahalata na pala na ang salarin ay hindi yung puppet, 'di ba? Ang dain ng context clues. Puppet lang. Yang walang balls na yan. Yang lampa na yan. Babae ang salarin. Ano ang dapat gawin ni VP Sara para makapaghiganti sa babaeng yan? Pa-comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.